At ganito lang naman siya gumagana mga bossing. Oh. Kung nakikita nyo, ito yung kanyang BBA mga bossing. Yung BBA rocker arm. Makikita nyo mayroong valve yung ating valve actuator na tinatawag. Saan ba? Mahirap mag-explain Nagmamagaling kasi tayo eh. At ito pala mga bossing yung kanyang valve actuator. Valve, variable valve. Basta ito yung kanyang BVA mga bossing. Once na na-reach niya na yung 7,000 RPM mga bossing, yung valve na yan, mag-on yan, then yun, tutulak niya ito. Ito yung itutulak niya mga boss. Pag tinulak niya na yan, itong nakaabang na rocker arm ng kanyang BBA mga bossing, yung Pag tinulak niya na yan, may sasabay siya dito sa rocker arm ng intake mga bossing. Pag na siya sa intake na ganyan, pero iba yung kanyang duration mga bossing kumpara sa normal. So ang galing ng gumawa nito yung mga engineer nila. Yun o. Pag naitulak na yan, sasabay na siya. So itong nakaabang na rocker arm ng BVA mga bossing ay na yan, na dadagdag na yung magbabago na yung kanyang bali tatlo kasi yung cam loop nito mga bossing, isang intake, isang exhaust, tapos ito yung kanyang VVA. Magbabago na yung duration ng kanyang yung cams mga bossing, yung travel niya, kung gaano katagal siya nakabukas at kung gaano kalalim ba yung yung bukas ng valve niya, para yung gas na papasok mga bossing mas rarami yung kanyang gas. Kaya pala nagtataka ako dito sa Sniper 155 natin mga bossing, yung kanyang compression ratio ay nasa 10 lang yata. Yung Honda Click mga bossing nasa 11 yata 11 point something. Kaya pala nasa 10 lang siya kasi once na nag-activate na yung kanyang yung BVA, more gas na siya mga bossing. Sakto na lang yung kanyang compression, kumbaga saktuhan na lang. Yung pala yung purpose nun. Ang galing nila mga bossing. So yan, comment down below na lang mga bossing yung tamang explanation nyo dyan mga bossing, kasi hindi naman tayo mekaniko, nagdi-DIY rin lang naman tayo mga bossing So ngayon, problema ko na kung paano ko ibabalik tong motor natin. Agay! Mapriso ka!